A symbol born from the struggle against the Marcos dictatorship is again at the center of a new debate. The August 21 movement, or ATOM, has criticized Senator Alan Peter Cayetano's use of the iconic Laban hand sign amid the ongoing leadership row in the Senate. Joining us now is ATOM President again. Thank you for visiting us in the studio, Volt Bohol. Yes, Alright. anytime, Chief. Thank you very much for the invite again. So yung laban, sinasabi nila, 1978, April 7, okay, batasang pambansa elections. Yes. Ang joke nila, nung April 7, election day, nanalo ang laban. Yeah. Pero the next day, nanalo yung KBL. Yan. Oo. Of course, doon galing yan at alam natin na si First Lady ang nakakuha ng maraming votes noon. Sila ni Noy campaigned Ragtag group yun. ragtag kasi hindi siya pinagbigyan siya sa TV, no? Yeah, oo. Ito yung napapanood natin na sila Ronnie Nathaniels. Kasi plano nilang ano yun eh. Kukornerin nila si Ninoy dun eh. Palalabasin nilang yun, oh. They're going to really palalabasin nila na guilty si Ninoy sa mga bintang nila. Tapos, pwede natin ipakita yung Daily Express na Go. parang nang-terrorize daw yung mga laban members against KBL volunteers. Wow. May ganun Oo. Pero, nung narinig mo itong sinabi ni Senator Cayetano, from a scale of 1 to 10 being talagang sulasok, ano yung rehistro sa inyo, mga taga-ATOM? Yun nga yung sabi ko eh. Yung initial natural reaction ko doon, medyo kinilabutan ako. O, medyo natawa na sabi ko, ano ba to? Sabi ko, kasi naalala ko, bigla, yung kampo mismo nila, starting 10 years ago, sila yung nagli-lead ng campaign against yung symbols of the people power. The Laban sign, yellow, lalong-lalo na. Yellow revolutionaries na tinatawag namin. Ito yung mga lumaban para pabagsakin si Marcos. And then, alam niyo na, they coined this term na dilawan. Iyan, anong feeling mo doon sa term na yon? Well, of course, kasi historically, yung term na dilawan, wala yan nung 80s eh. Ang tawag sa mga yellow revolutionaries, yellow movement, yellow army. In fact, kasama yung ATOM sa mga kinakategorize dati na yellow army. So, yung dilawan, alam mong derogatory yun. So, pero eventually, habang, nakasanayan na, yung iba talagang in-embrace na nila because sabi nga nila, walang masama. Parang gano'n, ano? Pero alam natin na it was created, it was coined with malice to really bury that legacy nung 1980s. Kasi gusto nila makalimutan ng mga tao na ang mga Pilipino, heroic. It symbolizes heroism eh. Yun. Pero may tono sa boses ni Cayetano noong video na yun na parang calculated niya. Na parang sinasadya Obviously. niya. May part pa na parang medyo nag-hesitate pa siya ng konti. Pero parang may ting, tuloy ko to. No, parang alam niya, nang kakanti talaga si Senator Cayetano. Buti nga wala yung Pokemon dyan. Pero nakakalito minsan kasi hindi mo alam kung bago o luma yung video. Kasi yun pa rin yung shirt na suot niya. Sorry kailangan ng markers kasi. Oo. Sabi niya, laban lang. Okay. Alam natin na convenience ito kasi... pero po sa tingin mo, makaya niyang makapukaw ulit ng anti-Marcos sentiment? Malabo. For the second time? Malabo. Unang-una, ito na nga, pinapaalala nga namin na sila yung nagsimula ng persecution ng mga yellows, laban, yung lahat. Ninoy Aquino was red tag again. Nabuhay na naman yung ganun kasi there was a time, wala na yun Martial law, of course, laganap yun, yung ganun pagbibintang kay Ninoy Aquino. Pero itong ginagawa nila ngayon, parang napansin mo, there's a pattern. Si Robin Padilla, binanggit din yan Yellow naman, dinidikit naman si Presidente Rodrigo Duterte, original yellow. Oo. Tatandaan yan, Holy Week tayo. Nanay. Oo, kasi dahil nga kay Soledad. And previous to that, kung matatandaan natin, last year din, mismong si Vice Presidente, kinukumpara yung tatay niya kay Ninoy Aquino. Baka daw matulad kay Ninoy Aquino. So parang yung kampo nila, merong parang concerted effort. Mukhang napag-usapan Yun ang pakiramdam ko, napag-usapan nila na gano'n, Siguro, dahil they feel na, magandang narrative to. Mahilig sila sa mga dramatics. Gusto nila yung emotional,
makaka-penetrate sila sa May mga putok-putok pa ng pangkaraniwang baril, tao. oo. Oo, yan, putok-putok pa Uy, ng pakita baril. natin yung mga yung mga ibang video. Ito, alam mo, cute ni Oh, Chris diba? Aquino dito. Oo, yan. Ayan. Sa Aquino Museum, meron Aquino yan Museum sa Tarlac Oo. at si Nene Pimentel. Nene Pimentel yung katabi. Diyan nagsimula yung laban symbol. Yan. Oo. Ang cute pa ng boses si Christian, parang campaigning for the father who was incarcerated. Correct. Di ba? Correct. Tama. At yung PDP, Pimentel talaga yan, ano? Yeah. At yung merging nila ay later on na lang nangyari. Later on. Diyan hindi pa Doon sa picture na yan, laban pa lang oo. yan. Ngayon kasi isip na, PDP, yan yung partido ng dating presidente. How ironic, ano? Grabe, How no? ironic. Pero, Kung ako, malilito ako kung bata ako ngayon. Malilito rin ako eh. so, makikita natin na meron silang history of hijacking. Hina-hijack nila yung PDP laban ni Ninoy. Ngayon, ito naman, kinukuha naman nila to. So, siguro lang din, parang pakiramdam nila how romantic it is, no? Na under a Marcos Jr. administration, gagamitin natin to ulit. Baka sakaling yung drama nun mahilig mga Pilipino sa drama minsan Or madalas, Anong di ba? minsan? Madalas, Nasa di dugo ba? natin yun. Exactly. Pero may drama rin tong na to, ng gesture na to. Oo. Ano sa tingin mo? Ito lang brand siya eh. Exactly. Oh, at ito yung brand na for the longest, kung may maiisip akong may kapareho ba siya sa ibang bahagi ng kasaysayan ng ibang bansa, it's usually this. And this. Exactly, ito. Oo. Oo. Si Churchill, ganyan, pabaliktad. Oo. Masakit yun. Correct. Up. Ito talagang sa atin to exclusive. Never mo nakita Tapos, sa ibang bansa yan. kapag tinilt mo ng konti, may ibig sabihin. Yeah. Pero nabawi na ba siya, tingin mo, di ba, for a time, yung ganun, nagamit nila yung loser. Naka-recover na ba siya from that? Ako sa tingin Ang ko, bubog-bog. papunta na doon Papunta na doon. Only because sila mismo ina-embrace sila di ba? The fact na sila yung unang mga persecutors ng symbols na yan, ngayon niyayakap nila. Medyo kung yung panahon na sirang-sira ang mga Marcos ay napabango at eventually nakatungtong na Malacanang uli, there's no question about these symbols being relevant or being positive again. Alam nila yan. May Kaya ikot ginagawa na nila. Sinisimulan na nila. Pag In fact, alam mo, Chief, yung atom na new generation, yan yung isa sa mga feeling namin. Kaya kahit na nung panahon na nagsimula kami ng 23, kami nila Prof. Shaw, alam namin, galit na galit mga tao sa mga dilaw, pero nevertheless, sinagsuot kami ng dilaw. Iikot Cycle Historical cycle. What goes around comes around. Yun. Okay, so iikot, pero sa pag-ikot this time, meron bang kakaiba? At ano bang baka pwede mo lang i-share kung meron bang o kailangan ba at least may naging bahagi ba yung lineage o pamilya ng mga Cayetano doon sa mga nangyari noong 83, 86, 78? Saang bahagi sila ng politika pumanig doon? Yung father kasi, si Senator Rene, talagang he was part of the Marcos Sr. administration until 1986 yun. Pero alam naman natin, during the post-EDSA, nag-create din siya ng sariling bagong legacy Brand, oo. outside of the Marcoses. No? In fact, during the EDSA DOS, kasama siya dun sa Senate Yes. block na bumoto to open the envelope. At isa sa mga umakyat para i-console si Senate President Pimentel. Diba? So, I mean, he created his own legacy outside of the Marcoses and nakikita mo yung respeto ng tatay sa institusyon. Ito yung hindi natin makita kay Senator Cayetano ngayon. Kaya nga, yung isang interview ko nga kanina, sabi ko, Senator, baka pwedeng isipin mo naman yung legacy ng tatay mo. Nakakaawa nabababoy na nga yung institusyon, pati yung legacy ng tatay. Nadadami, apelido yung dala Pero sa weird na pagkilos ng politika sa Pilipinas, hindi malayo na may isang event na mangyayari at may isa lang siyang gagawin and will turn things around for him. Parang yung ilang mga kilala rin natin na... Correct. Maaaring ganun. Dahil nga, sabi ko nga, maraming ganyan. Yung mga dating nasa kampo ng mga Duterte,
bumabawi, no? And eventually they were able to win over the public opinion again. Baka rin ganyan ang gawin ni Senator Alan, pero again, gusto ko lang ipaalala na medyo siguro madala na tayo sa kanya dahil sa Congress may ganyan din palang ginawa yan, term sharing, di ba? Ayaw bitawan yung speakership. Panahon ni Duterte. Masaya. Duterte admin, di ba? So talaga mayroon siyang May nag-compile ng mga tendency. lahat ng mga nakabanggaan niya. Talaga? Oo. Dapat tata may coffee table book na rin. Pero paborito ko yung bangayan nila ni Enrile. Parang. Yung nagkasingilan pa ng kahoy, umabot pa sa kahoy talaga, no? Wow. Alright, last na lang. What Sige. would Atom like the younger generations to understand about the laban sign, the legacy, the meaning? Yung laban sign na yan, sabi ko nga, nagsimula yan dahil nga kinakampanya ni Chris Aquino yung tatay niya. Hindi naman pwedeng gumanon si Chris habang nag-speech sa, hindi maganda tingnan sa isang bata. Bakit naman hindi? Mas maganda pagkaliwa. 8 years old kasi si Chris, no? Napakabata. Well, yun yung based doon sa kwentuhan ng mga laban slate, no? So, kung di ako nagkakamali, si Senator Soc Rodrigo nakaisip. Kasi lakas ng bayan sila. Nadala yan. Mas lalong naging laganap yan nung pinatay si Ninoy. Laban. And then after that, of course, People Power 1986. Talagang, kahit ang buong mundo, may mga foreigner gumaganito nung panahon na yon. So ako gusto ko lang ipaalala sa mga Pilipino na ito, pag sinabing ganito, it represents the heroism of our people. Yung dugong dumadaloy sa mga katawan ninyo ngayon, ang dugo yan ng mga bayani. And every time you see something like this, maalala nyo na meron kayong dugong bayani. Kasi pinabagsak, once upon a time, pinabagsak, hindi lang na simbolo nito, pero malaki naging inspirasyon itong simbolo na to noong 1986. Kung babalikan nyo yung mga video clips, talagang lahat na halos ng tao nakaganito. Regardless of the color you're wearing, whether red yan, of course yung totoong red ito and the yellow army na tinatawag. Alright. Maraming salamat. Thank you for joining us again. Thank you, Chief. President of the August 21 Movement, Volt Bohol.